Hello everyone! Welcome back again to another hair disaster transformation. And for today's video, mga sis, ay meron tayong i-repair na buhok. So as you can see, yung hair ng ating client is nag-frizzy, na damage at super dry gawa nung kanyang last na reband. So nagpa-reband po siya nitong February lang. So kung makikita nyo na sunog or nag-frizzy yung kanyang buhok. Talagang tostado ang kanyang hair, mga sis, at nung hinahawakan natin yung kanyang buhok is talagang para siyang steel brush. So sorry po sa aking word na dinescribe sa buhok ng ating client. Parang ganun po yung texture ng kanyang hair. Honestly mga sis, regular client ko talaga ito siya, pero nagpariban po siya sa iba gawa ng naghahanap po siya ng mura. So ayan po ang nangyari sa kanyang buhok. Bali parang nasa 5 years ko na ito siyang client, pero nung last niyang pariband ay nagpariband po siya sa iba gawa nung naka-promo daw yung salon na pinagpagawa niya. So anong nangyari sa buhok niya is nasunog or nag-frizzy. So ngayon bumalik siya sa atin dito sa shop para ipa-repair yung hair niya na nasira. And after ko nga ma-analyze at madasalan ang kanyang buhok, mga sis, so nag-start na ako dito sa ating rebanding procedure na gagawin natin sa kanya. So inuna ko munang in-applyan yung kanyang pinaka-regrowth parts. So meron siya mga 2 inches na regrowth dahil kare-reband lang naman niya nung February. So yan muna yung in-applyan natin. So i-process muna natin itong pinaka-regrowth parts niya, at pag naluto na yan ay papasadahan ko ng kauntian ng pang-reband yung kanyang dating buhok na ni-reband na nasira nga po. At gumamit ako dyan ng Coplex Recombinator. Hinalo ko po dyan sa ating rebanding cream number 1, at syempre inalalayan natin sa spray water dahil talagang disaster na ang kanyang buhok. At ang ginamit ko naman na pang-reband dito is yung Shine Moist Quick Straight na T1 variant, or for treated or damaged variant na Shine Moist. Then after ko mapasadahan ng pang-reband yung rebanded or damaged part niya na buhok, mga sis, ay agad-agad ko siyang pinabanlawan. Hindi ko na binabad yung pang-reband dahil masyadong lutong-luto na at damage na talaga yung kanyang buhok. So pinasadahan lang natin ng pang-reband para mag-open yung kanyang cuticle, then pinabanlawan na natin siya kaagad dito. And after natin siyang mapabanlawan ay papatuyuin natin, then isusunod naman po natin yung pagpa-plancha. So dito, ito ay napatuyo na natin, at kung makikita nyo medyo naging okay na yung kanyang buhok, at nag-straighten na at nabawasan na yung pagka-damage ng kanyang hair. So after natin dito mapatuyo yung kanyang buhok, mga sis, ay plinansya na natin siya, at ang gamit ko na temperature na plancha dito is 160 degree Celsius lang, yung pinakamababa lang dahil luto na yung kanyang hair. So ito na ang naging result after natin siyang ma-hair iron. So kung makikita nyo, napaka-manageable na ng kanyang buhok, makintab at straight na straight. So after naman yan ay isusunod naman natin yung pag-a-apply ng ating neutralizing cream. At pagkatapos natin dito mag-apply ng neutralizing cream, babad lang po natin ito ng 20 minutes, then papabanlawan po natin. And after natin mag-neutralizing cream, may babad, so babanlawan natin siya, at huwag kalimutan maglagay ng treatment dahil pinaka-importante yon. So ang ginamit ko na treatment sa kanya is hair botox treatment para hindi mag-dry up yung kanyang hair at magkaroon ng moisture dahil sobrang dehydrated na nung kanyang hair at dry na dry. And after nga natin siyang ma-hair botox treatment ay nag-proceed na tayo sa pagpapatuyo. So panoorin nyo na lang po yung video hanggang dulo para makita nyo ang kanyang transformation, kung nabigyan ba natin siya ng justice, kung mapapahawi ba tayo or wale sa kanyang hair transformation na buhok na nasira, na frizzy, na damage sa kanyang previous na reband. At bago matapos ang video ito, sa mga nanonood dyan na mga nagtataas ng kilay, sa mga basher natin, at baka naman maghanap kayo ng super perfect na result, syempre nakita nyo naman yung condition ng buhok ng ating client. So bago kayo mag-comment ng hindi maganda tungkol sa akin at sa ginawa ko, isipin nyo muna kung kaya nyo bang i-repair yung ganitong buhok, or kung kaya nyo bang gawan ng solusyon yung ganitong uri ng buhok na nasira na. Ang dami pa naman dyan mga feeling perfectionist at mga judgmental.
Alright mga sis, so ayan, throughout the video ay nakita nyo naman yung naging process natin sa buhok ng ating client. So dito rin sa pag-blower natin, nakita nyo naman na malaki ang naging changes ng kanyang buhok. Kahit na medyo hindi nakagandahan yung condition ng kanyang hair, still nagawan pa rin natin siya ng paraan kahit papano. There you have it mga sis. So ito na ang kanyang final look after natin siya mapasadahan ng panghuling plancha. So kung makikita nyo, talagang makintab, straight na straight at ang lambot na ng kanyang hair at hindi mo aakalain na galing sa frizzy or damage yung kanyang buhok. So panoorin nyo na lang po ang kanyang after wash result at kayo na po ang humusga kung ano ang naging kinalabasan ng ating hair disaster transformation. Teka, ano na ba to? Game na? Oo, kanina pa. Ano pipindutin ko? Wala na. At ito naman yung after wash result ng ating client's hair after niyang mapaliguan yung kanyang buhok. So kung makikita nyo, meron naman talagang pagbabago sa kanyang hair at kahit papano ay na-revive yung kanyang hair na nasira. Ano po ang inyong masasabi mga sis? Comment your thought below. And that's it for today's video. Thank you for watching. And this is your Sissy Loves Chading saying have a great hair day always mga Sissy Love until our next video. Bye!